Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Balita. RH Rapido Hataw Balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
12 sa buwan ng Hulyo taong pangkasalukuyan. Sa mga ulo ng ating mga balita, 18 iniwang patay ng bagyong Inday at Habagat. Hanggang 5 pisong taas presyo sa diesel na mumuro sa Martes. Taas singil ng Meralco asahan ngayong buwan. Ika-2 linggo ng impeachment trial mas intense ayon sa prosecutors. Ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award sa West Philippine Sea ginugunita ngayon. Bagong security arrangement sa Baho de Masinloc niluluto ng gobyerno. Rapido, hahataw, balita, balita. Pilipinas, 18 katao na ho ang namatay sa pananalasa ng bagyong Inday at Habagat. Kinumpirma ho sa DZRH ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator, Undersecretary o Assistant Secretary Rafi Alejandro na patay ng natagpuan yung isang nawawala sa Lanao del Sur. 10 niya sa mga casualty ang naitala sa Sarangani, 6 sa Lanao del Sur at 2 naman sa Bukidnon. Ayon pa ho kay Alejandro, may 5 pang nawawala sa Lanao habang may 7 na reported missing sa Jose Abad Santos. Na po, kanina, no? Although, again, for validation, but Yes. ano na to, yung Sarangani, yung 10, tapos 6, nadagdagan yung ng isa Lanao del Sur, kasi nahanap na yung isang missing, and 2 sa Bukidnon. So, 18 yan. Meron pa rin tayong hinahanap sa Lanao, no? Sa Calanogas, sa Barangay Calanogas, 5. And meron tayong reported sa Jose Abad Santos na 7 na missing. So, ongoing pa po ang ating validation and yung retrieval search and rescue operation doon sa mga lugar na yan para masiguradong ma-retrieve natin o makuha pa silang mga survivors. Nakatutok niya ngayon yung OCD sa posible namang epekto ng habagat sa Bataan, Zambales, Mindoro, Palawan at Region 4A. Nakahanda naman daw ang Metro Manila sakaling bayuhin ng malakas na ulan. Ito nga, medyo ang epekto kasi ng Inday at saka yung habagat natin ay nag-umpisa sa Mindanao, pataas sa Visayas hanggang Luzon. So ngayong araw, ang tinututukan natin itong magiging epekto dito sa Bataan, Zambales area, pati na rin sa Mindoro and Palawan and parts of Region 4A, no? Itong Cavite and Laguna. And sana nga hindi apektado ang Metro Manila, pero nakahanda naman ang Metro Manila kasi for the past few days sinasabi na baka magkaroon ng mga continuous moderate to heavy rains na maaring maging sanhi ng flash floods or flooding and even landslide dito sa mga regions na ito. So tuloy-tuloy po ang ating pagmamonitor at pagbibigay abis at sa ating koordinasyon sa mga different local government units para masiguro na hindi na madagdagan itong mga casualties natin, no? Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Calanogas sa Lanao del Sur matapos ang malawakang pagguho ng lupa na ikinasawi ng 7 katao. Nilagdaan ni Mayor Abdul Hakim Benito ang deklarasyon matapos itong irekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. 4 na barangay ang matinding naapektuhan ng landslide na dulot ng ilang araw na malakas na ulan na bunsod ng bagyong Inday. Kabilang sa mga nasawi ang 2 bata. Ayon sa lokal na pamahalaan, 8 bahay ang tuluyang nawasak, 2 ang nasugatan at 39 na pamilya ang inilikas sa mas ligtas na lugar. Mahigit 200 residente ho ang inilikas matapos bahain ng ilang barangay sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon ho sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 279 na residente ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Bukod sa mga kabahayan, naapektuhan din ng pagbaha yung ilang palaisdaan sa lugar.
Aabot sa 35 turista ang na-stranded sa Batanes matapos kanselahin ang mga biyahe ng eroplano dahil sa masamang panahon. Dulot po iyan ng pinalakas na habagat at ng epekto nitong bagyong Inday. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, napilitang manatili ang mga turista sa mga hotel, lodging house at guest center ng lalawigan. Bukod sa mga turista, 109 na inbound at outbound passengers din ang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight. Patuloy ding suspendido ang mga biyahe sa dagat dahil sa malalakas na alon, habang pinayuhan ang mga motorista na mag-ingat dahil sa malalakas na hangin at banta ng pagguho ng lupa sa ilang kalsada. Patuloy ho na bumaba ang water level ng Angat Dam sa kabila ng malakas na ulan na dala ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Batay sa tala ng Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 156.7 metro na lamang yung level ng tubig sa dam nitong Sabado, mas mababa ng 29 na sentimetro kumpara sa nakaraang araw. Dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig doon, binawasan na ho ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig dito sa Metro Manila, habang pansamantalang itinigil yung supply ng irigasyon sa ilang sakahan sa Central Luzon. Natabunan ang 3 sasakyan ng gumuhong riprap wall sa bahagi ng Maria Basa sa Baguio City. Kasunod po iyan ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ayon sa mga otoridad, wala namang naitalang nasaktan sa naturang insidente. Samantala, nagkaroon din ng landslide sa bahagi ng San Luis sa naturang syudad. Sa iba pa ho nating mga balita, nakaamba ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa mga impormante sa industriya, posibleng tumaas ng hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel, habang posible naman bumaba ng piso 25 sentimo ang kada litro ng gasolina o tumaas ng hanggang 75 sentimo. Bunsod pa rin umano yan ang sumiklab na tensyon sa pagitan ng US at ng Iran sa gitna ng umiiral na kasunduan. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, asahan na ang taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. Sa anunsyo ng Meralco, nasa 34 na sentimo ang magiging dagdag singil sa bawat kilowatt hour. Katumbas yan ng 68 pesos na increase para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ayon sa kumpanya, ang naturang adjustment ay bunsod ng pagtaas ng generation charge. Matatanda ang nagpatupad din ng taas singil ang Meralco nito lamang buwan ng Hunyo. Papasok na raw ho sa mas matinding yugto ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon sa House Prosecutors na sina Chel Jokno at Laila de Lima, mas intense ang magiging week 2 ng trial dahil sa mga bagong saksi o witness. Sabi ho ni de Lima, groundwork pa lamang yung salaysay ng NBI Senior Agent na si John Marcalilong na susundan na NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, House Sergeant at Arms Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello at NBI Director Attorney Melvin Matibag. May 11 araw ho ang prosekusyon para ipresenta ang kaso sa Article 4 ng impeachment na pumapatungkol sa assassination threat ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balita. Pilipinas ang oras, 12:17 ng tanghali. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong Pilipinas ang oras 12:23 ng tanghali. RH
Rapido, hataw, balita, balita. Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa Navotas Fishport Complex. Ang detalye sa report ni RH14, Let Narciso Mislet. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex kagabi. Ayon sa Malacanang, ininspeksyon ng Pangulo ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing pasilidad. Gandiin ng Pangulo na mahalaga ang Navotas Fishport Complex bilang isa sa mga pangunahing bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. Kaya naman kailangan anyang matiyak na nakasasabay ang infrastruktura sa lumalaking pangailangan ng sektor ng pangingisda. Naniniwala si Pangulong Marcos na kung mas moderno at mas maayos ang pantalan ay magiging mas ligtas at mas episyente ang operasyon. Mapapabuti rin anya ang kabuhayan ng mga mangingisda, negosyante at iba pang umaasa. Babalikan natin mamaya yung report mula ho sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, puwersa ho ng pulisya inatasan na tumulong sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Inday. Detalye RH5, Val Gonzalez. Val. Giselle, itinagutos ngayon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr. sa lahat ng unit ng pulisya ang deployment ng mga personnel at kagamitan para sa mabilis na disaster response matapos ang pananalasa ng bagyong Inday sa ilang bahagi ng bansa. Ito'y dahil nag-iwan ng matinding pinsalang Typhoon Inday sa Visayas at Mindanao kung saan naitala ang pagguho ng lupa at biglang pagbaha na kinamatayan ng 18 katao at 14 pang nawawala kahit hindi naglandfall ang bagyo. Ayon kay General Nartates, matagal nang naka-heightened alert ang kapulisan at nanatiling nakabantay mula sa paghahanda hanggang sa search and rescue, panglilinis ng kalsada at pamimigay ng relief goods. Iniutos din ng General sa lahat ng Chief of Police na magsagawa agad ng post-typhoon assessment para maging gabay sa gagawing pagbibigay ayuda. Sabi ni Nartates, nakatutok ngayon ang operasyon sa humanitarian assistance. Sa ngayon, malaking pwersa na ang tumutulong sa mga local government units at marami pang naka-standby para sa road clearing upang mabilis na mabuksan ang mga saradong kalsada at may ipahatid agad ang tulong sa mga apektadong komunidad. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ibinasura ho ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senator Jinggoy Estrada na pansamantalang makalabas ng detention upang makadalo bilang Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court nakasaad na yung pagbibigay ng pansamantalang kalayaan kay Estrada taliwas sa layunin ng preventive detention. Magbibigay din ito sa kanya ng mga pribilehiyo hindi dapat tinatamasa ng isang nakakulong. Samantala, iginiit ni House Prosecutor Leila de Lima na hindi dapat gamitin justification sa grave threat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y banta sa kanyang seguridad. Sagot ito ni de Lima sa inilutang ng depensa ng Operation Romanov na naglalaman umano ng plano para patayin si VP Sara at ang kanyang pamilya. Aniya, inilahad na ang pagbabanta sa publiko at pag-amin ni VP Sara na nag-hire na ito ng papatay kay PBBM at sa kanyang pamilya kung may mangyayari sa kanya. Kasi ang tinitingnan dito ay nagkaroon ba ng threat. Ano yung mga nag-trigger nun? And it's up for them to prove that it's the real trigger. And even if it is the trigger of the outburst, of the rants, ay hindi pa rin ito lalabas sa krimen ng grave threats. And ang pinaka-importante, yung punto po ni Kong Chel, na it goes into the fitness of the public official, of the impeachable official or the impeached official.
Pagharap ho ng ikalawang witness ng prosekusyon, magpapatatag daw sa testimonya ni Kalilong. Sino nagsabi niyan? RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Giselle at Josa makadaragdag sa tibay ng mga testimonya sa panig ng prosecution ng pagharap ni Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation. Si Lotok ay kalawang witness ng prosecution matapos ang pagtestigo ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, House Trial spokesperson, mahalagang papel ni Lotok sa isinagawang authentication ng mga video ni Vice President Sara Duterte nang magbanta ito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Tumanggi naman si Adjong kung ano ang magiging testimonya ni Lotok at ito ba ang sinasabi. Babalikan ho natin mamaya yung report na yan mula ho kay RH12 Manang Milky Rigunan. Hindi dapat nililimitahan yung oras at pagtatanong ng mga senator judges sa impeachment trial. Ito ang iginiit ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo kaugnay ng paglilimita ni Presiding Officer Chis Escudero sa pagkukwestiyon ng mga tumatayong hukom. Sabi ho ni Panelo, mahihirapan yung mga senator judge na suriin yung mga ebidensya testigo kung lilimitahan yung kanilang oras, bagay na anya patunay lamang ng pagiging bias ni Escudero sa paglilitis. Kahit sa loob ng totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Ayan. Otherwise, useless ang yung can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Balikan natin ang kamera kung saan report ni Ma'am Milky Rigunan na sa kamera kaugnaya sa pagharap ng ikalawang witness ng prosecution. Detalye sa report ulit ni RH12 Milky Rigunan. Giselle at Josh makadaragdag sa tibay ng mga testimonya sa panig ng prosecution ang pagharap ni Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation. Si Lotok ay kalawang witness ng prosecution matapos ang pagtestigo ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ay kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, House Trial spokesperson, mahalaga ang papel ni Lotok sa isinasawang authentication ng mga video ni Vice President Sara Duterte nang magbanta ito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Tumanggi si Adjong kung ang magiging testimonya ni Lotok ang sinasabing fireworks o pasabog sa pagpapatuloy bukas ng impeachment hearing dahil na rin sa sub judice rule. Narito si House Trial spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa panayam ng isyung pambayan. Pag fireworks, surprise po yan. Di ba? So, asahan na lang muna, abangan na lang po natin kung anong magiging fireworks. What we can tell you po, Ma'am Milky, is ito'y matatahi po yung testigo ni Mr. Kalilong. Nais ko rin pong i-reiterate na nung last week, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Kalilong. In fact, yung presenta po ng mga videos ng prosecution, yun din po yung ginamit ng video. Doon din nila kinuha ang defense, no? Yung video na presenta din nila sa korte. Matatandaan bukod kay Lotok, haharap sa Martes sa Senate Impeachment Court si Attorney Zuleika Lopez at sa Miyerkules naman si Captain Belinda Bello, ang hepe ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Dumako tayo sa Kamindanawan. Mga miyembro ng United Bangsamoro Justice Party lumipat na sa Bangsamoro Federalist Party. Sa report RH19, June Dimakutak, June. Yes, Josan, Giselle, habang papalapit ang September 14, 2026 parliamentary election dito sa BARM, kinukuyog ng kaliwat kanang oath-taking ng mga bagong miyembro ang Bangsamoro Federalist Party o BFP, partikular mula sa Lanao del Sur at Maguindanao provinces. Kahapon lang o kamakalawa ay nagsagawa ng back-to-back oath-taking si BFP President Member of Parliament Dr. Tammy Antok
Sa Cotabato City, makaraang dumagsa ang nasa 180 barangay kagawad, barangay chairman at 2 mayors ng Masyo at Sagyaran, Lanao del Sur ang nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Formal na nanumpa sina Masyo Mayor Romy Giling at Sagyaran Mayor Halaludin Angin. Kasama ring nagpakita ng suporta ang mga LGU sa Marantao led by Mayor Akira Alonto, Lumba Yanagi, Tamparan at Lumba Bayabaw. Nanumpa na rin sa BFP ang bagong alkalde ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur na si Mayor Comini Sandigan kasama ang 17 barangay officials. Sa darating na Miyerkules, kung walang pagbabago ng schedule, nakatakda na rin manunumpa bilang mga bagong miyembro ng BFP o Bangsamoro Federalist Party si Maguindanao del Sur Lone District Congressman Ismael Toto Maunadato, 10 ng kanyang nasasakupan. Ang nabanggit na mga personalidad ay galing sa political party na UBJP na nagdesisyong lumipat habang papalapit ang September 14 election. Ay naman kay BFP Cotabato Chapter President MP Atty. Gibbs Narimbo, ang mga advokasya nila sa BFP tulad ng pagkakaisa, mabuting pamamahala, inklusibong pag-unlad at ang aksyon agad sa mga problema ng community ang siyang nakatawag pansin sa mga bagong miyembro. Pinalalahanan din ng mga leaders ng BFP ang lahat ng kanilang mga miyembro na iwasang makipagbangayan, huwag makipag-away at kahit na inaaway ay huwag umanong kumibo sa layuning maipakita at maipadama ng BFP ang tunay na pagmamahal at paggalang sa kapwa Bangsamoro na nasa iba't ibang political parties. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Inila ang mga tulong naman ng Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng Bagyong Inday. Inihahanda na ho ng DA. Detalye RH5, Val Gonzalez. Val. Giselle, handa ng mapakinabangan ang mga assistants mula sa Department of Agriculture nalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang nasalantang kabuhayan dahil kay Bagyong Inday. Ayon sa DA, handa na para sa distribusyon ng libreng ipamimigay ng mga binhi ng palay, corn seeds at iba pa ang mga binhi ng gulay. Maaari na rin nilang mag-apply ng 25,000 pesos na pautang nang walang interes sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Survival and Recovery Assistance Program o SURE. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na datos ang DA kung gaano kalawak ang mga hektarya ng taniman ng apektado ng pinalakas na habagat dahil sa bagyo. Maaring sa araw pa nila ng bukas makapagsusumite ng report ang mga regional offices ng ahensya. Pero sabi ng DA, maaari nang makipag-ugnayan ang mga magsasaka at mangingisda sa mga Municipal Agriculture Office na matatagpuan sa munisipyo ng bawat bayan na sinalanta ng Bagyong Inday. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pilipinas ang oras 12:36 ng tanghali. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang ang galing mo daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas ang oras 12:42 ng tanghali. RH Rapido Hahataw Balita. Hiniling daw ho mismo ni Senator Rodante Marcoleta at ng kanyang pamilya sa Criminal Investigation and Detection Group na payagan si Vice President Sara Duterte at si Senator Robin Padilla na madalaw siya sa pagamutan. Sagot ho ito ni Police Colonel
Jan Giya PNP CIDG NCR Chief matapos na kwestiyonin ng Sandigan Bayan yung pagpayag na madalaw ni na VP Sara at Padilla si Senator Marcoleta gayong inirekomenda na i-isolate ang senador dahil sa kanyang pneumonia naman. Marami pa raw ang humiling na madalaw si Marcoleta sa ospital pero hindi nila pinayagan maliban sa 2 opisyal. Maaaring ma-cite in contempt ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez kung babaliwalain ito ang sabina sa kanya ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court spokesman Reggie Tongol, ang mga ipinatatawag na testigo ng korte ay obligadong humarap maliban na lamang kung magagawa nitong questionin ang legal grounds ng sabina. Paliwanag ni Tongol, kung hindi sisipot ang testigo ng walang valid na legal na basihan ay maaari itong ipakontempt ng korte. Giit ng tagapagsalita, pwede lamang questionin ng witness ang inisyo sa kanyang sabina sa mga limitadong basihan gaya ng kawalan ng importansya ng testimonya ng testigo o kung ang sabina ay depektibo o inisyo lamang para siya'y iharas. Mas maghihigpit pa ho yung criminal investigation and detection group na sa mga dadalaw kay Senator Rodante Marcoleta. Ito'y makaranas o makaraang sitahin ng Sandigan Bayan kung bakit pinahihintulutan ng PNP General Hospital ang pagbisita sa senador kahit sumalang ito o sumasalang ito sa medical test doon. Partikular na pinuna ng Anti-Graft Court ang pagdalaw ni na VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla gayong inulat ng PNP Health Service na may mild pneumonia ang senador. Samantala bilang paghihigpit, tanging pamilya at legal team na lamang ang papayagan ng CIDG na makalapit sa senador. There should be a clearance from the doctors, okay? At saka kay director namin. Kasi nga, yung medical condition yan sinasabi ng mga doctors. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng PNP General Hospital na sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagpapahintulot kina VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bisitahin si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay makaraang questionin ng Sandigan Bayan ang pagbisita nila VP Sara kay Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon ng mga doktor na ilagay ang senador sa isolation dahil sa mild pneumonia. Aminado si PNP General Hospital Health Service Director General Portia Manalad na nagkaroon ng lapses sa kanilang panig dahil bumisita sina VP Sara at Senator Padilla nang hindi nagsusuot ng face mask. Actually, there are no lapses. I don't know with the security kasi it is with the CIDG. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung covered ko. But when we talk about the arresting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Ma'am, moving forward, maglalabas po ba ang order ng PNP Health Service para po ma-minimize na po or ma-control kung sino lang po yung allowed na bumisita kay senador? Pagbalik namin ngayon, we will talk about everything, yung mga nakita namin na lapses, and of course, yung taking into consideration yung sinabi ng Sandigan Bayan. We would like, ayun talaga yung ano namin, to comply with the Sandigan Bayan orders. Umaasa ho yung mga mangingisda ng Zambales na maipagpapatuloy yung kanilang kabuhayan 10 taon mula nang maipanalo ng Pilipinas ang Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ito'y habang hinihintay yung pangako na security arrangement na binabanggit ni Defense Secretary Gibo Teodoro upang mapasok muli ng mga Pilipino yung Baho de Masinloc. Ayon ho kay Paulo Kitaneg, ang presidente ng Zambales Provincial Fisherfolk Association, 2013 pa sila huling nakapangisda ng malaya sa tinatawag na Paraisong Bahura. Magugunitang kontrolado na ho ng China yung Baho de Masinloc mula noong 2012 standoff sa pagitan ng Beijing at ng Pilipinas. Ang sabi pa ho ni Kitaneg, mismong pamahalaang panlalawigan yung humihimok sa kanilang mangisda na lamang sa malapit na area upang hindi makaranas ng harassment.
So, anong nangyari? So, isa sa mga taing namin until na ngayon, di kami malaya makapag-release na doon talaga dahil sa mga ganong senaryo. Pero isa sa mga mandato ng ating probinsya, huwag na lang kami maghulog doon. Dito na lang kami sa bandang malayo doon. So, doon na lang kami nagsusustain na ng isda para iwas na rin din yung resistance. Kasi unang-una, may limit lang yung bangka natin eh. Hindi naman ganun kalalaki sa kanila ng mga simhan. So, tayo, Kaiser lang yung pinakamaganda. Ginugunita ngayong araw, July 12, ang ika-10 taong anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa bisa nito ay nagpatibay ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea sa lungat sa 9-9 ng China. Ayon sa National Task Force for the WPS, patunay ang landmark ruling na ang maritime rights ay natutukoy sa batas at hindi sa pamamagitan ng pamamwersa. 10 taon mula nang igawad ang panalo sa kaso, kinikilala umano ng international community ang desisyon ng pabor sa Pilipinas. Binigyang pugay rin ng NTF-WPS ang lahat ng sundalo, Coast Guard, mangingisda at iba pang lumalaban para sa maritime interest ng Pilipinas. Sa kapapasok lamang ho na balita, humiling si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule yung kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa liham ho kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro, sinabi ni Matibag na nagkahanda siyang humarap sa Senate Impeachment Court bago o sa mismong July 20 yan. Ang dahilan ho ng direktor, imbitado siya ng Federal Bureau of Investigation sa inaugural Regional Summit Scam Center Compound at transnational organized crime na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa July 21 hanggang 22. Matatandaan ho na nakaschedule ang paglilitis sa pangalawang Pangulo Lunes, Martes at Miyerkules tuwing alas 2 ng hapon. Samantala, ibinunyag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na naghahanda na ang Pilipinas ng bagong security arrangement upang mapasok ang Baho de Masinloc. 10 taon mula nang maipanalo ng bansa ang arbitral case para sa West Philippine Sea, sinabi ng kalihim na may nilulutong diskarte ang militar para makapangisda ang mga Pilipino sa bahura. Hindi man nagbigay pa ng detalye upang hindi ito maamoy ng kaaway. Nilinaw ni Teodoro na malayo ang bagong security arrangement sa mungkahing joint fishing ng China. Iginiit ng DND Chief na Maynila dapat ang kumukontrol sa likas na yaman ng traditional fishing ground at hindi Beijing bilang pasok ito sa exclusive economic zone ng Kapuluan. Hindi ako pwede mag-share ng detalye, pero anong trabaho pa natin kung hindi secure yung territorial integrity and security ng ating republika. So, kasama ito ang lahat ng mga areas natin. Binanatan ho ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang Chinese scholars na naglutang ng teritoryo ng Taiwan o ng China yung mga isla ng Batanes. Para ho sa Defense Secretary, dapat ipatingin sa Department of Health ang naturang scholars dahil may malaki umanong tama ang mga ito. Pero sa kabila ng biro, nagpaalala ang opisyal na dapat seryosohin yung mga ganitong pahiwatig ng Chinese Communist Party. Kailangan siguro ang pasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi ang tama ng mga gumawa noon. Ngunit, sa kabila ng hindi pagsiseryoso, ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun ang partido nila. So, seryosohin natin ito, natin biro-biro dito. Mariing itinanggi ng DFA ang pahayag ng ilang Chinese scholars na kumikwestiyon sa soberanya ng Pilipinas sa Batanes at iginiit na hindi na ito dapat pagtalunan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyan ng pansin ang mga pahayag na walang matibay na batayan. Anya, malinaw at matagal nang nakapirmi ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes at hindi ito bukas sa anumang debate. Binigyan din ng DFA na hindi nito kikilalan
kilalanin ang anumang revisionist claim sa teritoryo ng bansa. Hinikayat din ito ang mga tinaguriang iskolar na ituon ang kanilang pag-aaral sa makatotohanan at may mabuting layuning pananaliksik patungkol sa rehiyon sa halip na magpalaganap ng mga questionableng pahayag hinggil sa teritoryo ng Pilipinas. Rapido, hahataw, balita, balita. Pilipinas ang oras, 12:52 ng tanghali. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at JC. 4 na minuto bago mag-alauna ng hapon. Hiniling mismo ni Senator Rodante Marcoleta at ng kanyang pamilya sa CIDG na payagan si Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na madalaw siya sa pagamutan. Sagot ho ito ni Police Colonel John Giagi, PNP CIDG NCR Director, matapos na kwestiyonin ng Sandigan Bayan yung pagpayag na madalaw ni na VP Sara at Padilla si Marcoleta, gayong inirekomenda na i-isolate ang senador dahil sa kanyang pneumonia naman. Ang sabi ho ni Giagi, marami ang humiling na madalaw si Marcoleta sa ospital pero hindi nila pinayagan maliban sa 2 opisyal. Kasalukuyan ho na nagka-hospital arrest si Marcoleta dahil sa kinahaharap na kasong plunder o pandarambong.
Oy, good news po. 30 aspiring doctors mula sa Taguig ang unang batch ng mga benepisyaryo ng Investing in the Value of Education through Stewardship for Taguigueños o Invest Scholarship Program for Medicine ng pamahalaang lungsod. Pinangunahan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang awarding ceremony para sa tinaguriang batch Tanglaw, ang kauna-unahang grupo ng mga scholar na tatanggap ng buong scholarship para sa pag-aaral ng medisina. Sasagutin ng programa ang kanilang tuition at miscellaneous fees bukod pa sa 15,000 pesos na buwanang allowance habang sila ay nasa medical school. Nakapasok ang mga scholar sa top 10 medical schools sa bansa kung saan aabot sa 590,000 pesos kada taon ang halaga ng scholarship depende sa kanilang paaralan. Ayon sa alkalde, layunin ng programa na makapag-produce ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Taguigueño sa hinaharap. Mga balita sa ibayong dagat. Ang Amerika ho muling nagpakawala ng military strike sa Iran. Detalye Don Carlos. Don. Giselle, panibagong military strikes ang pinakawala ng US military ngayong linggo laban sa Iran matapos sumanong bombahin ito ang isang container ship na naglalayag sa Strait of Hormuz. Ito'y matapos ang ilang araw na ring alitan ng dalawang bansa kahit ilang beses na nag-ceasefire para wakasan ang tensyon. Ayon sa US Central Command, matinding pinsala ang tinamo sa engine room ng MV GPS Galaxy, isang Cyprus-flagged vessel ship, habang may napaulat din na isang nawawalang crew. Depensa ng Iran military, nag-warning shot ito sa naturang container pero lumayag ito sa hindi otorisadong ruta. Dahil dito, isinara na ulit ng Iran ang Strait of Hormuz at sinabing makatatanggap ng severe response ang sinumang babali sa kanilang babala. Nakita na nitong nakalipas na buwan na pandaigdigang taas presyo sa produktong langis ang pinakamatinding epekto sa pagsasara ng Strait of Hormuz. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mga balita sa ibayong dagat. RH Rapido Hahataw Balita. Balita. Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balita. 18 iniwang patay ng bagyong Inday at Habagat. Hanggang 5 pisong taas presyo sa diesel namumuro sa Martes. Taas singil ng Meralco asahan ngayong buwan. Ika-2 linggo ng impeachment trial mas intense ayon sa prosecutors. Ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award sa West Philippine Sea ginugunita ngayon. Bagong security arrangement sa Baho de Masinloc niluluto ng gobyerno. At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. Ako naman po, Josa Cruzat. Ang ating oras, 1:00 ng hapon. Maaga